Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Mr. Dimple. Mashallah, ang ganda ng pangalan. Sabi niya, Assalamualaikum, yung perang pinasok tulad ng investment, tapos may interest o kumikita, bawal pa rin ba sa Islam? Kung ang tinutukoy mo is investment, ibig sabihin magbibigay ka ng kapital, mag-i-invest ka para kumita po yung pera mo, dapat ninyong malaman po yung batas kasi magkaibay po yung pag-i-invest at saka yung pagpapahiram po ng pera. So ang gusto mong itanong ngayon ay mag-i-invest ka, magbibigay ka ng kapital. So pag magbibigay po kayo ng kapital, actually yan din ay tinatawag din po na mudaraba. Ibibigay mo yung pera doon sa taong halimbawa sa kanya po yung trabaho, i-invest nyo sa kanya yung pera nyo. So take note, pagka mag-i-invest po kayo at yung pera nyo po dito ay nabankrupt o kaya ay nalugi, so hindi niya po ibabalik yung pera nyo. Halimbawa, ang in-invest mo na pera ay 100,000. Yung 100,000 dito kapag nalugi ito at ang natira na lang sa pera mo is 50,000, to 50,000 na lang po ang ibabalik niya at hindi niyo po pwedeng singilin yung another 50,000 kasi nalugi na po yun. So sabi nga sa kaida, al-ghurmu bil-ghunm. Ibig sabihin, kung naghahangad ka ng kita, so normal na mangyayari din sa iyo ang pagkalugi. Ngayon, nag-invest ka ng halimbawa, depende kung magkano yung in-invest mo na kapital, halimbawa 100,000. So dapat po, sa simula pa lang, tukoy na po kung ilang porsyento po ang hatian ninyo. Hindi po pwedeng fix po. Ibig sabihin, hindi pwedeng, halimbawa weekly, tatanggap ka ng isang sako ng bigas, o kaya ay monthly, tatanggap ka ng isang sako, o kaya weekly, tatanggap ka ng 1,000, o kaya ay monthly, tatanggap ka ng 1,000. Ibig sabihin, kumbaga, sabihin natin fixed na po yung tatanggapin mo, weekly or monthly or araw-araw po tatanggap ka ng particular na pera, bawal po yun sa pag-invest. Bakit? Riba po yun. Halimbawa, nag-invest ka ng halimbawa 20,000, 100,000, tapos tatanggap ka monthly ng 5,000 o 10,000 o kaya weekly 1,000, riba yun. Kasi po sa pag-ninegosyo po, hindi po pwedeng sigurado pong magkano po yung kikitain mo kasi riba yun. Pero ano po yung dapat? Percentage po. Percentage. Ibig sabihin, pwedeng 50%, 50% o kaya 75%, 25%. So nakadepende po sa kikitain. Kung kumita, maaring bukas, kumita, maaring sumunod na araw, wala namang kita. Nakadepende po sa kikitain ninyo. Pag lugi, lugi. So hindi pwedeng fix po yung kikitain kasi riba po yun. So kung halimbawa, buwan-buwan yung ano nyo, yung tawag inventory, kung buwan-buwan ko yung kumikita, so nakadepende po kung magkano kinita. Halimbawa, itong buwan, kumita kayo ng 100,000, so 50,000 sa inyo. Sumunod na buwan, kumita kayo ng 20,000, so tag 20,000, 10,000. So, paiba-iba po yung inyong hatian kasi nakadepende po kung magkano po yung kinikita nyo. At hindi po pwedeng mag-invest kayo na sisiguraduhin nila sa inyo ang kita nyo. Haram yun. Yan po yung problema sa atin ngayon. Kasi kung magsasabi nila, papasok na ako dito, magbibigay na ako ng capital na 10,000, 20,000 o magkano man, kasi sigurado na walang lugi. Bakit? Weekly may tatanggapin ka, o monthly may tatanggapin ka na 1,000 o magkano. Riba yon. Hindi pwede na siguraduhin ng isang negosyo, o isang agency, o isang cooperative, o isang kumpanya ang kita mo. Kasi yun ay riba. Dahil sa negosyo po, hindi po sigurado ang kita mo dyan. Maaring kumita, maaring malugi. At kapag nalugi, hindi niya pwedeng ibalik ang kita o pera na kapital mo. Kung lugi, lugi din kapital mo. Kasi ang pera hindi niyo po pinahiram, kundi in-invest niyo po. So yan po yung dapat niyo malaman sa bagay nito. Kaya ang kitaan dito ay percentage at hindi po sinisigurado yung kita dito kung magkano ang particular na pera na tatanggapin mo. Dapat po percentage po yung hatian ninyo, nakadepende po kung magkano po yung kikitain ninyo. Ganyan po ang batas po ng pag-i-invest po ng pera natin. So yan na po konting kaalaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.